Okay, so welcome po sa aking tutorial ngayong gabi. Ngayon po aralin natin kung paano mag-manipulate ng mga data tulad ng mga names at saka mga dates. Ginagawa natin to sa mga data na nakukuha natin sa mga estudyante natin, sa mga LIS natin, di ba? O kaya pag nagpapagawa tayong Google Forms, nakakuha tayo ng mga ganitong data. So, meron na tayong mga konting aaraling mga functions dito, saka mga basic na mga operations na pwede natin magamit para mapadali yung trabaho natin. Okay, simulan natin dito. So, nakikita natin dataset natin ngayon. So, yung dataset natin, meron tayong last name, first name, middle initial, tsaka date of birth. Tapos, yung age. Siyempre, meron na tayo ditong data ng date. Kaya lang, may problema tayo sa data. Kung mapapansin ninyo, text siya. Di ba? So, pag clinic ko yan, hindi siya nagbabago ng itsura. Kasi, text ang pagkakalagay sa kanya, hindi siya talaga date. Na dapat pag date numbers kasi dapat ang lalabas diyan 01/9/2015. Kaya lang naka-date nga siya. So ang gagawin natin, pag ganyan yung nakuha natin data, napakadali po niyan. Okay? So highlight natin lahat ng data na yan. So punta tayo sa tab ng data sa taas. Okay? Data. Then click natin yung text to column. Okay? Tapos, yan lang. Next lang natin, dalawang beses. Isa, dalawa. Tapos, may kita natin dyan yung tab na date. Click natin yung date. Tapos, so, ang gusto natin mangyari is the day, the month, and the year yung format. Tama na to. Para kung gusto mo pang ibahin, pwede rin. Okay? So, day, month, and year. Okay? So, next natin dito. Then, click natin. Finish. Okay? So, okay na. Yung kaninang, kanina nating format. Lumabas na siya as date. Kasi kung hindi natin ginawa itong format na to, hindi natin mako-compute yung age. Okay, so that's one. Nakatapos na tayo ng nakasettle na tayo ng isang problema. Kasi dati ang gagawin nyo dyan, buburahin ninyo, tapos magre-retype kayo ulit. Diba? Pag ganyan ang data nakuha nyo. So ngayon yan, napadali yung trabaho natin. Okay, then, tayo sa age naman. So kung gusto natin makuha yung eksaktong edad niya, ngayong araw na to, okay, so kailangan natin maglagay muna ng isang dito. Parang lang, pang compute lang. So lagyan natin sa ibabaw today's date. Today's date. Okay? So dito natin lalagay yung date niya. So cell. Yan, dito natin lalagay yung date. So cell G1. Okay. So first function na ituturo ko sa inyo is the now function. So, Excel, lahat ng formula, lahat ng function mag-start sa equal sign. So, equal sign, then type in now. Then, open parenthesis, then close it. Then, hit enter. So, kung mapapansin natin, nakalagay dyan yung eksaktong date. Today is October 21, 2020. And the time is 9:39. Okay? So, pero, syempre, ayaw na naman natin makita ng ganyan. Gusto natin iparehas yung format dito. Okay? So, ang format dito, first yung day, tapos yung month, then yung year. So, ang ginagawa natin dyan, click natin to. Ayan, format cells. Then, you go here sa date. Dito sa may bandang, ayan, sa first tab natin, which is yung ating date. Tapos, pipili tayo nung format kanina, which is day first, then month, then year. Then, pag nakita mo na yung tamang format na kailangan mo, hit okay. Diba? Para sa sila ng format. Okay, so that's one. Okay, so pwede na tayo mag-compute. So, yung age natin is basically, ito natin siya kukumputin. Okay, so equal sign, then today's date, minus date of birth. Okay, so tingnan natin kung ano mangyari ha. Wow, napakalaki. Ibig sabihin, ganyan ang edad niya.
Okay, mali po kasi yung ginawa natin. Papakita ko lang sa inyo yung step by step. Pero kasi, ang gusto ko i-emphasize dito, meron siyang dalawang operation. Kailangan muna natin minus, saka natin siya i-divide. Okay? So, paano yan? Balikan natin yung formula natin. So, meron tayong unang equation. The first equation here is this one. So, yung unang equation natin, dapat i-close natin. Then, saka tayo maglalagay ng ilang araw po ba sa loob ng isang taon? Di ba? Para ma-exacto tayo, 365 days. Okay? So, ibig sabihin, yung ginawa natin is, minus natin yung current date sa date ng birthday ng bata. Tapos, i-divide natin kung ilang araw sa isang taon. So, tingnan natin. So, yung bata ay 5 years old, point something pa lang. Pero natin kailangan yan. I-lessen natin yung kanyang decimal places. So, gawin lang natin dalawa. Oh, wait, sorry. Okay. So, yan yung kanyang edad. Okay? Bata pa yung bata. So from 2015. Tama-tama lang. Okay. So, tapos ngayon, syempre, kailangan natin i-copyhan dito. Kaya lang, may papakita ko sa inyo. May mapapansin kayong kakaiba. So, pag double click natin yan, error na. Negative, negative, negative. Lahat na siya negative. Bakit kaya? Okay? Ang key dyan nandito. Okay? Okay? Pansin natin yung formula, ha? Yan yung formula dito. Okay? So, si G1, which is in today's date, minus natin kay E3, which is the date of birth ng bata. Divide natin sa 365. Tama yan. Kaya lang pagdating dito, tingnan natin yung formula. So, wala na si G1 sa eksena. Naging G2 na. Okay? So, nag-adjust din yung formula. So, kailangan, maset natin si G1 as is, absolute, hindi siya mababago. So, paano natin gagawin yun? Babalikan natin yung una nating formula. Okay? Tapos, ilagay nyo yung cursor sa gitna nung G at saka 1, sa gitna nung range, nung G at saka 1. Tapos, hit nyo yung F4. Kung mapapansin niyo, nagkaroon siya ng dollar sign. Dollar sign in a formula means to say na absolute yung range na yun, hindi siya napapalitan. Okay? So, mapapalitan si E3, pero yung G1 hindi. So, i-click natin yan. Wala naman nangyari sa result. Ganun pa rin. Pero pag kinopy na natin to, double-click natin dyan. Okay? Makukuha natin yung tamang result. Okay? Pansinin niyo ha. G1, okay pa rin. G1, andyan pa rin. Andyan pa rin si G1. Andyan pa rin si G1. O, diba? O, diba? O, ayan. So, ganyan ang paglalagay na, pagko-compute natin ng age. So, that is number 1. So, now function yung una natin ginawa. To compute the age. Galing sa raw data na meron tayo. Actually, dalawa na pala yung ginawa natin. Unang ginawa natin is we converted yung text na pagkaka-input ng date. Kasi hindi siya naka-date talaga kanina, di ba? Tapos pangalawa, yung computation natin ng age gamit yung now function. Okay? So, pangatlo, makaka-receive kayo mga kapatid ng ganitong dataset. Pero what if, kailangan pala na yung pangalan ay nasa loob lang ng isang cell. Kung papapansin natin, nakahiwa-hiwala yung last name, yung first name, at saka yung middle initial. Paano kung gusto pala, ang required pala sa form natin ay isang cell lang. Okay? So, pakita ko sa inyo kung paano ang gagawin natin dyan. Gagamit naman tayo ng concatenate function or concat function. Okay? So, ito. Okay, so gagawin natin, sasama-samahin natin itong tatlong to. Okay, tapos ang gusto natin mangyari, first name, middle initial, tapos last name yung kalalabasan. Okay, so gawin natin dito sa column A, sa katapat niya, para mabilis gawin. Okay, so halimbawa, ang gagamitan dito is the concat function. Ito yung dating concatenate. Ngayon, ang tawag na sa kanya is concat. Pinaiksi na lang. Pero mas marami siyang pwedeng magawa. Pero ito yung pinaka-basic niya. Okay, so equal signs. Tapos, lagyan natin ng concat. Okay. Then, open parenthesis. Then, ilagay natin yung address ng cell wherein nandun yung first name. Ayan. Tapos, isa-separate natin siya sa ibang cell. Okay. Gagamitan natin ng comma for the separator. Sorry, comma for the separator. Then, syempre, pagkatapos ng first name, gusto natin magkaroon ng space. So, paano natin i-represent yung space ngayon dito? Okay, so para i-represent natin yung space, lagyan natin siya ng quotation, space, quotation. Okay?
So, yung space sa pagitan ng dalawang quotation is the representation of the space na mangyayari na mangyayari sa pagitan ni first name at saka ni middle initial. Okay? Tapos, separate ulit natin siya using a comma. Then, saka natin ilalagay yung middle initial. Ang address ni, yung middle initial is located siya sa cell D3. Okay? Tapos, separate ulit natin. Ganun pa rin. Separation. Then, kailangan ulit natin lagyan after ng middle initial, syempre may period, di ba? So, para natin represent yung period, katulad kanina sa space, lalagyan natin ng period. So, quotation, period, quotation. Okay? So, yung period, again, is the representation of the period after letter L, which is the middle initial. Okay? Then, separate ulit natin. Tapos, after nyan, lagyan natin ng space ulit. So, alam natin gagawin dyan. Quotation, space, quotation. Then, separator. Then, lagay natin kung yung location ngayon ng last name, which is nandyan siya sa cell B3. Then, i-close natin. Then, we have to hit enter. Okay? Kung mapapansin natin, takay natin to para makita niya. Okay? Na yung name ay nagsama-sama na sa isang column. So, ganun siya ginagawa. So, tapos pag nagawa mo na yan, apply mo na lang sa lahat. Okay? So, lakihan natin para makita niya. Oh, diba? Diba? Oh, diba? Ganyan siya. Okay? So, may papakita pa ako sa inyo isang trick. Lagdag tayo ng isang column dito. Okay. What if yung natanggap nyong data is like this? Okay? Pero gusto pala ng inyong tawag niyan, gusto ng inyong supervisor or ng head teacher ninyo na yung data ay all caps. Okay? Gusto niya all caps. So ang gagawin ng iba, dati ginagawa nyo, buburahin, i-retype, which is very, very tiring and will cost so much of your time. Okay? So ang gagawin nyo, ganito na lang mga kapatid. Okay? So, equal sign. Okay? So, para maging capital lahat yan, uppercase, di ba? So, type in upper. Okay? Open parenthesis. Then, sunduin nyo yung location kung nasan yung item na gusto nyo i-capitalize. Okay? So, B3. Then, close natin. Tapos, enter. So, kung mapapansin natin, all caps na siya. Di ba? So, ganun ulit. Isa lang yung tinrabaho mo, pero apply mo na sa lahat. O, di ba? So, meron pa papakita sa inyo. So, kanina, dito ginawa natin siyang uppercase, di ba? Uppercase. So, gagawin natin siya ulit. Gagawin naman natin siyang lower. So, para lang, makita niyo yung mga tricks. So, kanina upper, ngayon naman lower. Inedit ko lang yung formula. Okay? Lower. Okay? So, mapapansin nyo, lahat siya na naging lowercase. Okay? So, apply natin. Alright. So, nag-gets siya. Uppercase, lowercase, tapos, yung concatenate function. So, yun muna, pansamantala, para sa tutorial na to. Yun ang mga basic function. Okay, balikan natin saglit. Yung ginawa natin dito. Okay, so, for us to convert yung text na pagkaka-encode dito, okay, ginamitan natin siya nung click tayo ng data kanina dyan. Tapos, yung ating text to column. Then, ginawa natin siyang totoong date na. Okay, tapos, nilagay natin yung today's date. Ang kagandahan dito mga kapatid, bukas, pag open nyo to, makikita nyo dito, October 22 na. Okay? So, ganun yung gagawin nyo sa lahat ng ano nyo. Para, yung computation dito is exact. Okay? Tama palagi. Okay? So, ganun siya. So, pag binuksan ito sa sunod na araw, 23 na yan. Okay? Kasi nga, now, yung formulang ginamit nyo, yung function na ginamit nyo ay now. Okay? So, hindi yan magi-stay sa 21st of October. Mag-iiba-iba yan araw-araw. Pag binuksan mo yan next year, 2021 na yan dito. Okay? So, ganun siya i-compute. Tapos, tinuro ko sa inyo kung paano mag-concatenate. Pag nagsama natin itong tatlong to. Tapos, tinuro ko sa inyo kung paano mag-uppercase and lowercase dito. Okay? That's all for now. Maraming salamat. Good night.